10 years ago. You know how it goes, Andrea. I just enjoy our relationship until it lasts. But my parents would never approve of our relationship. Alam mo ang lahat ng bagay na yan when you agreed with me on this. Kaya hindi ka na dapat magtaka now that I'm breaking up with you. Naiiritang saad ni Sander sa kanya. I couldn't utter any words. Masyado akong nabibigla sa mga nangyayari. I thought that the love of Sander and I shared were real and honest, but to my disappointment, it was just a pastime for him until his parents decided kung sinong babaeng dapat na ipakasal sa kanya. Hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan ang lahat ng narinig ko mula sa kanya. I thought you loved me. Klitse mang sabihin pero yun lang ang mga katagang lumalabas sa aking bibig. That's bullshit. No matter how much I love you or you love me, you will never be good enough for me. Kailangan mong itatak sa isip mo ito. Ang mayayaman ay para lang sa mayaman at ang mahirap ay para lang sa mahirap. Mayaman ako. In fact, sobrang yaman. Hindi ako nababagay sa isang mahirap lang na tulad mo. Wake up. Your Aunt Cinderella at hindi na uso ang fairy tale sa panahon ngayon. You have to wake up in the reality na may mga bagay na hindi talaga pwede kahit anong ipilit mo. Just like us, I'm sorry but one day, I'll gonna marry a girl who's rich, sophisticated, and elegant na nabibilang sa alta sa syudad. Kaya habang maaga pa lang, kailangan na nating tapusin to. Mahabang paliwanag ni Sander. It feels like forever habang pinakikinggan ko ang bawat salitang binabanggit ni Sander. Malinaw ang bawat pagbigkas nito sa mga salita, but something inside me refused to believe anything he said. Gustong-gusto kong isipin na panaginip lang ang lahat. Isang masamang panaginip. But I just realized that my hands automatically went to Sander's face. I just slapped him and damn it hurts. Clearly indicating that everything is way far from being a dream. So sinasabi mo bang kabulshitan lang lahat ng pinagsasabi mo sa akin? Na hindi mo ako totoong mahal? Na lahat ng pangako mo sa akin? Because you feel you need to say those words to me? Mahinang ngunit may diing tanong ko sa kanya. No, but I'm sorry. Sooner or later, you will realize that all of this, I did this for you. Because I care about you. And I believe it or not, I did this because I really do love you. Buong sinseridad nitong sabi sa akin. Now that bullshit. Pagkatapos ng lahat ng pang-iinsultong sinabi mo sa akin, kanina, ngayon sasabihin mo sa akin na ginagawa mo ito dahil mahal mo ko. Oh, hindi ko na napigilang magmura ng mga oras na yun. Parang pakiramdam ko, sasabog ang lahat ng ugat sa katawan ko dahil sa sobrang galit ko sa kanya. How dare he say those things, even eventually tell me that he did all this to protect me because he cares for me, that he loves me. I don't know, but it's really hard for me to believe that. Stop cursing. You know how much I hate to hear you talk like that. Hate me all you want, but that doesn't change the fact that I'm leaving you. I'm sorry. And with that, leaving me shattered and broken, I can't do anything that moment but to broke down in tears. Hindi lang simpleng iyak iyon, kundi hagulhol. That incident left me with nothing. Parang nagunaw ang mundo ko. Nang paulit-ulit kapag naalala ko ang masasakit na salita na sinabi niya sa akin. I heard it all as if he's telling it to my face and it's on the replay button. Paulit-ulit itong tumatakbo sa isip ko. Pakiramdam ko ng mga oras na yun, mamamatay na ako. Then when I opened the television, there I saw him, gorgeous as ever, all smiling and all willingly charming the press with his dashing charisma. Looks like it was the same interview every day, but this time beside him was a beautiful, sophisticated and elegant woman. Kung hindi ako nagkakamali, anak siya ng isang sikat na senador na nagpapabalitang
balak tumakbo bilang presidente sa susunod na halalan. Parang dinurog ang puso niya while watching him getting cozy with that girl. Just been a week after their breakup, and then there he is, all glorious and ready to take the world down. Samantalang ako isang linggo nang nagmumukmok sa kwarto. Ni maligo o magsuklay man lang ay hindi ko magawa. I turned off the television and went to look myself in the mirror. To my surprise, I absolutely looked terrible. This is not me. I should never let myself down just because of that stupid asshole. That very moment, I decided to leave everything behind and back on my faith. That day, I promised to myself that I would never let myself fall in love with anyone like Sander Rodrigo de la Torre. It was Monday again, start of the week, and I have a good feeling that this day would be a good start. Although, hindi pa rin naalis ang traffic tuwing umaga, at least, walang hindi magandang bagay ang nangyari sa kanya papasok ng trabaho. Regardless of the rush hour of traffic, nakarating ako sa opisina ng hindi late, just like my usual morning routine. I settled my things in my table and went to the pantry to have some coffee. Our office is politely enough to provide us a free coffee. I can't live without a coffee. Pakiramdam ko yan ang gasolinang nagpapatakbo sa buong sistema ko. When I went to the pantry, I saw Jeanette, our CEO, part of owner of the company, and a good friend of mine. She's a very strict when it comes to work, kaya naman, madalas siyang misunderstood ng mga katrabaho namin. Regardless of that, naging close pa din kami. I don't know what triggered us to be friends, pero nangyari na lang eh. There's some unexplainable forces that connect us na parang kami lang ang nakakaramdam. Kaya kahit na boss ko siya at technically masyadong malayo ang estado namin sa buhay, naging malapit pa din kaming magkaibigan. She is very down to earth. Unlike any other owners, nakikisalamuha siya sa amin and even using the facilities with us such as pantry. Wow, nakakagulat naman ang sobrang aga mo ngayon. Anong himala ang sumapi sa'yo? Pabirong bati ko sa kanya. Since she is a good friend of mine, sanay na siyang nakakarinig ng mga ganong biro mula sa akin. Well, I'm kind of pretty sure right now. I have this very huge client na nakasalalay sa kanya ang posisyon ko. What do you mean? Enlighten me please. There is an issue going on with that management and they are aiming to remove me in my position. Naghihintay lang silang magkamali ako and this is their chance. How did that happen? Part owner ka nitong company, kaya paano ka nila tatanggalin? Takang tanong ko sa kanya. They can do that for the right reason, kaya higit sa lahat ng pagkakataon, ngayon ko kailangan na hindi magkamali. Then here comes this client na napakahirap intindihin. Halos lahat ng account executive na pinapadala ko, bumabalik. Nakalukot ang mukhang sabi niya sa akin. Bakit? Anong nangyayari? Takang tanong ko ulit. Iwan ko, palagi niya lang dahilan hindi daw marunong pumili ng babae ang mga account executive na pinapadala ko. Wala man lang pumapasa sa taste niya. Kaya naman lahat sinisisi niya sa tauhan ko. Nagbigay pa siya ng standards for the girls? Tanong ko ulit habang nagtitimpla ng kape. Yes, he did. That's why I don't know what's wrong. Basta sinasabi niya lang daw na wala siyang gusto na kahit na sino sa mga choices na ibinibigay natin. I give him all the girls who have a good reputation and from a good and well-known family. Pero wala pa din. Kaya nababaliw na ako ngayong oras na ito. Sabi nito sabay hawak sa ulo niya. That's tough. Baka naman mataas lang talaga ang standards niya. Kuminto ko sa kanya. Yeah, I guess so. But now I'm planning to use my last ace in this game. Sabay diretso sa mga mata ko na tinitingnan ako. Naramdaman ko ang pagtitig niya
Kaya naman agad akong nag-angat ng tingin upang makipagtitigan sa kanya. Saka ako nagsalita, ngunit sa mga oras na yon, may ideya na ako sa kung ano ang tinutukoy niya. And that's it. Tanong ko pa din sa kanya, I want you to handle this account for me. Sa iyo nakasalalay ang buong buhay ko. Halos nagmamakaawang sabi nito sa kanya. I know she's just exaggerating when she did that gesture just to make the situation looks like it is the end of the world. Hey, calm down. You don't have to be exaggerated. You know I would do this for you. It's not like I have any choice. Ikaw pa din naman ang boss at susunod pa din ako sa kahit anong utos mo. Natatawang sabi ko na lang sa kanya. Thanks God, akala ko hindi mo natatanggapin. After what you've heard na nangyari sa mga colleagues mo eh. But now, I can rest my mind dahil alam ko nang ikaw ang hahawak ng account na to. And I'm sure you'll be great in this. Kumpiyansang sabi niya sa akin. Okay na, that's great. Tinatanggap ko na, hindi mo na ako kailangan bulahin. Nang sobra-sobra. Natatawang sabi ko sa kanya. Okay, that's great. It's settled now. I'll give you the other information later. It's in my desk. Abuting ang ngiti niya, sabi sa akin. By the way, what's the name of the big client? Pahabol kong tanong sa kanya. Let's just say that Sandra Rodrigo de la Torre is looking for a wife. And with that, my life was ruined. I feel like I just accepted to be executed and willingly handed my head to the devil himself. Oh crap, this can't be happening. My life is doing fine until this moment. I don't know what I do wrong para biyayaan ng ganitong kapalaran. Sandra Rodrigo de la Torre, please tell me, he's not the de la Torre who owns the Hacienda de la Torre. Please, I'm begging you. Tell me, it's not him. Hindi ko alam kung sino ba ang niloloko ko ng mga oras na yon. His name is one of a kind, kaya imposible ang sinasabi ko. Andy, what are you talking about? Wala namang ibang de la Torre sa Pilipinas kundi ang pamilyang may-ari ng Hacienda de la Torre. Of course, they are the same person. Don't be silly. Natatawang sabi ni Jeanette. I'm dead. I'm so dead. Pwede pa bang bawiin yung sagot ko? Pwede ba akong mag-back out? Nagmamakaawa kong sabi sa kanya. But why? I need you here, Andy. Ikaw na lang ang natitirang pag-asa ko. Why backing out? Is there something wrong? Takong tanong ni Jeanette sa akin. Everything is wrong. Biglang sigaw ko. I am panicking as of this moment. I don't know what to do. I've spent my life doing all the best I can to stay away from him. It takes me years before I can finally get over him, and right now, I don't want any piece of him. Why? Explain it to me para maintindihan ko. Ano bang meron at bigla ka na lang nag-hysterical ng ganyan? I just don't want to handle this account. Give me anything, just not him. Please, not him. You have to tell me why. I need some valid reason before I decide whether to give you what you ask for or let you handle this client. Remember when I told you about my darkest day in my life? The story about this guy who ruined my life? That's him. It's Sandra Rodrigo de la Torre, the guy you are talking about? The one who broke your heart and left you? The very same, unless they change his name to Satan or Lucifer. Sarkastikong sagot ko. How did that happen? Curious pa rin tanong ni Jeanette sa akin. It's a long story. Please, I don't want to go back to memory lane. As of this moment, just tell me who you won't let me handle this account. Pagmamakaawa kong muli. Kung kinakailangan lumuhod ako sa harap ni Jeanette, gagawin ko. Huwag ko lamang makaharap ang lalaking yun.
It was 5 years ago, but the pain feels like it was yesterday. Ganon katindi ang ginawa niyang pananakit sa akin. Kaya naman hindi niya ako masisisi kung ganon na lang ang galit ko sa kanya. I'll try what I can do, but I can't promise anything. You know how much I need this and I can't blow this up. I would do anything to get this client, even that means that I have to drag to you him. Yun lang at iniwan na niya akong nakatulala sa harap ng lamesa sa pantry ng opisina. I can't believe that this is happening to me. Matagal kong nagawang iwasan ang lalaking yun. Hindi naman yun mahirap dahil magkaiba ang mundong aming ginagalawan. Kailangan ko lang umuwas sa mga lugar na kalimitang pinupuntahan ng mayayamang katulad nila. Right now, pinanghahawakan ko muna ang sinabi ni Jeanette na gagawin niyang lahat upang hindi sa akin mapunta ang account na yun. Pero alam kong if worse comes worse at kailangan na niya ang tulong ko. I don't have any choice but to do it. Business is business. Kaya naman, kahit na magkaibigan kami, alam kong mas uunahin niya pa rin ang makakabuti sa kumpanya niya kaysa sa pabor na hinihiling ko. Normal naman ang buong araw ko, ngunit hindi ko pa rin maiwasang kabahan sa magiging desisyon ni Jeanette. I know her decision would really make a difference, lalo na sa buhay ko. This big account will benefit me financially, but I wouldn't risk it, lalo na alam kong malaking pagbabago ang mangyayari sa buhay ko kung sakaling magkita kaming muli. Right before the end of my shift, ipinatawag ako ni Jeanette sa kanyang opisina. This is it. The moment of truth has finally come. I just hope that the odds will be in my favor. Kumatok muna ako bago tuluyang pumasok sa kanyang opisina. I find her behind her desk holding her head as if in pain. Hi, pinatawag mo daw ako.